Ngayon mga kadiskarte ay meron tayo ditong G-Tor X70. Wala siyang power, meron siyang engine light ons. Lalo na sa medyo paahon mga kadiskarte ay wala siyang power kahit anong gas mo, anong accelerate mo, ayaw siya umusad, tas palyado yung sasakyan. So ito ay bago pa lang. Checkin natin kung ano yung kanyang nagiging problem. Tara! So yan mga kadiskarte. Yan so yun mga kadiskarte. Bago pa lang mga kadiskarte, yan pa lang yung odometer niya. Ayan. Normal lang naman yan sa mga unit na may mga ganyan talagang case kahit bago pa siya. So yan, under warranty naman kaya wala tayong problema dyan. Ayan. So checkin natin. Nag-engine light on siya. So checkin natin kung ano problema. Ayan, so yun mga kadiskarte, ito yung kanyang code. Ayan. Mga misfire yung kanyang DTC mga kadiskarte. Ayan. So ito mga kadiskarte, lalo na ito mga misfire to, normal lang yun sa model ng G-Tor na X70 na pag may misfire siya, minsan wala siyang power, tsaka namamatay talaga siya. Ayan, so ito mga kadiskarte, misfire talaga yung kanyang problema. So siyempre ito bago pa, so kailangan natin checkin talaga ito. Ayun, basic check up muna tayo dito sa mga, ayan, palyado siya. Basic check up muna tayo, compression test, spark plugs. So check natin yung mga coil, yung kanyang mga supply ng mga injector or sa coil kung okay. So hintay na lang tayo ng update nito kasi ito ay hindi galing sa showroom namin. So hindi ko pa alam kung i-checkin dito or sa ibang shop. So yun lang mga kadiskarte. At ito ay bagong bago pa talaga. Galing pa to lang sa kahapon lang yata. Tapos yan ay nagiging problema niya. Maraming salamat uli sa inyo. So kung may check natin to at ma-find out natin kung anong problema, ay i-update natin kayo. Ayo, so yun mga kadiskarte, malamang marami naman ang magagalit sa atin ito dahil sa ating gagawing vlog ngayong araw mga kadiskarte. Hindi ko siya nire-review yung G-Tor na ito, kundi ito ay aking ginagawa. So ngayon isishare ko lang sa inyo kung ano nagiging problema ng G-Tor na ito. Baka sabihin nyo na naman ay sinisiraan natin yung G-Tor. So kung ano pang inyong mga sinasabi sa akin. So kung hindi nyo naman gustong video nito, guys, skip nyo na lang, okay lang, no? Hindi naman kayo pinipilit na panoorin yung aking mga video. So, ayun lang. Para wala tayong problema, okay? Kasi sa mga video ko, guys, ay maraming naggalit sa akin. So, ito, kakalabas lang talaga ito ng showroom. So, ito yung nagiging problema niya kaagad. Ayan, so yung nakikita nyo yan, engine light on yan. Tapos walang power, palyado yung makina. So ang kanyang DTC ay mga misfire lahat yan. Ayan o. Ayan. Yan ay bagong bago talaga yan. Ayan pa lang. Tingnan mo yung odometer nya. So ayan, tingnan mo yung makina. Palyado talaga siya. So chichikin natin yan. Tapos update natin kung ano nagiging problema nito sa sasakyan na to. Ganda-ganda pa naman ang sasakyan. Yan yung loob niya. Yan, bagong-bago pa talaga yan. So wala tayong magagawa dyan, no? Yan naman talaga ay kahit ano naman talagang modelo, hindi naman tayo naninira ng sasakyan, ano? Kahit ano naman talagang modelo, may mga pagkakataon talaga na ganyan yung nangyayari. So minsan kasi sa mga parts defect yan, no?
Hindi talaga yan, hindi naman ibig sabihin na China siya. So may mga kahit ano ngayon, Toyota man yan, Ford man yan, Nissan man yan, Chrysler man yan, anumang modelo yan, talagang may pagkakataon talaga na may mga labas sila na mga unit na may mga ganyan talaga na mga kaso. So normal lang po yan, no? So depende yan sa dealer kung anong gagawin nila, kung engine repair lang ba o palitan na unit. So depende yan. So okay, magalit sa akin. Ano, hindi naman natin problema yan, problema ng kumpanya yan. Problema ng Jetor yan. So yun lang, no? At yun, so ito mga kadiskarte, nag-perform tayo ng compression test dyan kasi na-check ko na yung kanyang coil, spark plugs, wala tayong nakitang problema. So kaya nag-perform tayo ng compression test. Baka loss compression or may singaw yung mga valves, kaya makikita natin dyan. So far wala naman naging problema. So mag-proceed tayo sa kanyang injector. Maganda naman kasi yung kanyang compression, yung coil niya, okay naman lahat. So saka ano na naman tayo, sa kanyang injector na naman tayo mag-proceed mga kadiskarte. Ayan, so ito na mga kadiskarte yung makina natin na misfire nung kahapon. Dahil walang pyesa, ang ginawa ko, nilinis ko lang yung injector niya, so nagiging okay siya. Injector lang yung problema niya mga kadiskarte. Kasi kinumpression test ko na, okay yung compression test niya. Chinik ko yung coil niya, okay naman. Yung injector niya, okay yung mga supply, kaso nga lang, yung number 2 misfire talaga. So nag-decide ako na tanggalin yung kanyang injector. Tsaka nilinis. Wala kasi pyesa, order pa sa China. Yung mga 2-3 buwan pa makarating. So sinubukan ko lang nilisan. So yun, naging okay siya. So baka kayo maka-encounter din kayo ng mga ganitong mga misfire. At saka okay naman yung kanyang compression test. Supply niya okay naman sa injector tsaka sa coil. Ang gagawin nyo, linisin nyo muna injector. Try nyo lang kung may idea kayo kung paano maglinis. Yun lang. So ngayon matino na siya, release na ito. So tinakbo namin ng 2 kilometer. Hindi, 55 yan eh. Finish drive namin kasi 155 yan kahapon, naging 167 na siya. Pero okay naman siya, wala na siyang engine light on. Yan, so yun mga kadiskarte, basic lang po yung kanyang problema. Ayan, kung may piyesa sana napapalitan ko siya, kaso wala naman, so linis-linis lang. So yun lang, minsan kasi may mga ganong case lang talaga na madumi yata yung gasolina na pinakarga niya, kasi ito bago pa lang unang karga niya ng gasolina. Parang may mga pino na mga lumot-lumot eh.